Nagsimula ang pelikula sa isang matandang lalaki na nagngangalang Roman Melnak na katatapos lang ng kanyang trabaho bilang construction worker para sa araw na iyon. Nakipagkita siya sa kanyang boss at matalik na kaibigan na si Matt. Habang nag-uusap sila, sinabihan ni Matt si Roman na umuwi ng maaga dahil darating ang asawa ni Roman na si Olena, at ang kanyang buntis na anak na si Nadia mula sa New York. Iminungkahi pa ni Matt na magpahinga ng ilang araw si Roman para makasama niya ang kanyang pamilya sa Pasko. Masaya at nasasabik si Roman sa ideyang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay sa holiday. Pag-uwi ni Roman, tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang pamilya at naghahanda siyang sunduin sila mula sa airport. Napuno siya ng saya habang iniisip ang tungkol sa pagsasama nila. Naghanda siya at umalis papuntang airport na may dalang bulaklak. Sa airport, naghihintay si Roman sa arrival area para sa flight EX-112 kung saan doon nakasakay sina Olena at Nadia. Pero pagkaraan ng ilang sandali, hindi pa dumarating ang eroplano, kaya nagpasya si Roman na magtanong sa staff ng airport para sa impormasyon. Gayunpaman, hindi sila nagbibigay sa kanya ng anumang malinaw na sagot at sa halip ay hinihiling sa kanya na maghintay ng higit pang balita sa isang hiwalay na silid. Bagamat nararamdaman ni Roman na may mali, hindi niya iniisip na may masamang mangyari sa kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay, pumasok sa silid ang isang opisyal ng paliparan upang sabihin kay Roman ang kakilakilabot na balita na nag-crash ang AX-112 plane, na sinasakyan ng kanyang pamilya. Sa nakuha nilang impormasyon, hindi umano nakaligtas ang lahat ng nasa eroplano. Nang marinig ito ni Roman, hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa at anak na babae ay bahagi ng pag-crash. Sa sobrang kalungkutan, nawalan siya ng malay. Ilang oras bago ang pag-crash ng eroplano, mayroong isang lalaki na nagngangalang Jacob Bonanos na nagtrabaho bilang isang air traffic controller. Masaya siyang kasama ang kanyang asawang si Christina at ang kanilang anak na si Samuel. Mukhang masaya si Jacob sa kanyang munting pamilya. Nang gabing iyon, kinailangan ni Jacob na magtrabaho sa tore ng paliparan. Kaya naman, pagkatapos na makausap ng kaunti ang kanyang asawa, naghanda na siya at umalis para sa trabaho. Pagdating ni Jacob sa tore, pumalit siya sa katrabaho niyang si Thomas. Bago umalis, tinanong ni Jacob si Thomas kung may mga gawain ba siyang kailangang malaman. Sinabi sa kanya ni Thomas na tapos na ang lahat at pagkatapos ay umalis na siya pauwi. Dahil tinapos na ni Thomas ang lahat ng mga gawain, nag-relax saglit si Jacob. Habang naroon siya, dalawang technician ang dumating upang ayusin ang network ng telepono ng tore. Kasabay nito, dumating ang boss ni Jacob at tinanong siya tungkol sa isang gawain na binanggit ni Thomas bago umalis. May hindi inaasahang paglipad na kinailangang lumipat ng ruta sa kanilang paliparan dahil sa masamang panahon sa orihinal nitong destinasyon. Hiniling ng boss ni Jacob na tingnan ang flight na iyon. Dahil inaayos pa ang phone system, hindi matawagan ni Jacob ang destination airport. Sinubukan niyang tumawag habang pinagmamasdan ang mga eroplano sa kalangitan. Habang si Jacob ay abala sa pagsisikap na tumawag, hindi niya napansin na naghihintay na pala sa kanya ang piloto ng flight EX-112 mula New York na magbigay ng permiso sa paglanding. Nang sa wakas ay tumingin muli si Jacob sa monitor, laking gulat niya nang makitang nagkasalubong ang dalawang eroplano, ang AX-112 at DH-616. Dahil sa takot, sinubukan ni Jacob na makipag-ugnayan sa mga piloto, ngunit huli na ang lahat. Nagsalpukan ang dalawang eroplano. Nang makita ni Jacob na nawala ang mga eroplano sa radar, natigilan siya, napagtantong may nangyaring pagbagsak. Pagkatapos ay pumasok si Jacob sa staff room kung saan narinig niya ang mapangwasak na balita na ang lahat ng mga pasahero at tripulante sa parehong eroplano ay hindi nakaligtas. Natulala, hindi makapaniwala si Jacob na ang pagkakamali niya ay nagbuwis ng buhay ng napakaraming inosenteng tao. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya upang tanungin si Jacob tungkol sa pagbagsak dahil siya ang namamahala sa pagbabantay sa mga eroplano noong panahong iyon. Samantala, si Roman, na nakauwi na, ay nasa malalim na pagkabigla matapos marinig ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa at anak na babae. Kumakapit pa rin sa pag-asa na maaaring buhay pa ang kanyang pamilya, nagpasya si Roman na bisitahin ang crash site kinabukasan kung saan natagpuan ang mga debris ng eroplano kung saan doon nakasakay ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang dumating si Roman sa crash site, tinanong niya ang opisyal na namamahala doon kung maaari siyang tumulong sa paghahanap sa mga biktima dahil nasa eroplano ang kanyang asawa at anak na babae.
Pinayagan siya ng opisyal na sumali at hiniling kay Roman na magsuot ng hazmat suit bago siya magsimula. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Roman sa nasirang eroplano, na napapaligiran ng mga piraso ng eroplano at mga bangkay ng mga pasahero. Habang naghahanap, laking gulat ni Roman nang makita niya ang isang kwintas na nakasabit sa sanga ng puno, kaparehong suot na kwintas ng kanyang anak na babae. Hindi kalayuan doon, natagpuan ni Roman ang bangkay ng kanyang anak na nakahandusay. Nawasak ang puso, umupo si Roman sa tabi ng mga katawan ng kanyang asawa at anak na babae, namamanhid sa kalungkutan. Makalipas ang ilang araw, hindi makatulog ng maayos si Jacob, na nagigilty pa rin sa pag-crash ng dalawang eroplano. Sinubukan ni Christina na aliwin siya, ngunit ang pagkakasala ay napakabigat sa isip ni Jacob. Hindi niya maiwasang isipin ang sakuna na kumitil ng maraming buhay. Samantala, nahihirapan din si Roman sa pagkamatay ni Olena at Nadia. Hindi siya makapaniwalang wala na talaga sila. Upang makayanin ang kanyang kalungkutan, madalas na natutulog si Roman sa libingan, habang inaalala ang mga masayang sandali ng kanyang pamilya. Bumalik kay Jacob, lumalala ang kanyang mental na kalusugan, at nagsimula siyang kumilos sa kakaibang paraan na ikinatakot ng kanyang anak na si Samuel. Dahil ayaw ni Christina na matakot si Samuel sa kanyang ama ng ganoon, nagpasya siyang manatili sa bahay ng kanyang kapatid ng ilang araw hanggang sa bumuti ang pakiramdam ni Jacob. Iniwan siyang mag-isa, lalo pang nag-iisa si Jacob at patuloy na iniisip ang mga pagkakamaling nagawa niya. Sa bahay ni Roman, nagpalipid siya ng oras sa pagtingin sa mga larawan ni Olena at Nadia. Isang araw, binisita siya ng isang mamamahayag na nagngangalang Tessa at nagdala ng ilang artikulo tungkol sa pagbagsak ng eroplano na kumitil sa buhay ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, binisita ni Matt si Roman dahil hindi na niya ito matawagan mula nang mamatay ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat ni Roman na hindi pa rin siya makapaniwalang wala na ang kanyang asawa. Sinabi rin niya kay Matt na naramdaman niyang kailangan niyang hanapin ang taong responsable sa pag-crash ng eroplano na bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, nagpasya si Jacob na pumasok sa trabaho, kung saan maraming reporter ang naghihintay para makapanayam siya, dahil siya ang sinisisi sa pag-crash na ikinamatay ng daan-daang tao. Nang malaman ito, iminungkahi ng boss ni Jacob na umalis siya sa bayan at baguhin ang kanyang pagkakakilanlan dahil ginugulo siya ng mga reporter at pamilya ng mga biktima. Kung hindi siya aalis sa bayan, kailangan niyang harapin ang nangyari. Isang araw ay nakatanggap si Roman ng imbitasyon mula sa airline company at nagpas siyang bumisita sa kanilang opisina. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang kinatawan ng kumpanya at dalawang abogado. Umupo sila upang pag-usapan ang tungkol sa pagbagsak ng eroplano na kumitil sa buhay ng asawa at anak na babae ni Roman. Sa pagpupulong, inalok ng kumpanya si Roman ng pera bilang kabayaran sa pagkamatay ni Olena at Nadia. Nang marinig ito, nagalit si Roman. Pakiramdam niya ay wala talagang pakialam ang kumpanya sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at naniniwala siyang hindi mapapalitan ng pera ang buhay ng kanyang pamilya. Ipinakita sa kanila ni Roman ang mga larawan ni Olena at Nadia at hindi tinanggap ang pera. Sinabi niya sa kanila na gusto lang niyang humingi ng tawad ang taong responsable sa pag-crash ng eroplano para sa lahat ng pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Pagka-uwi, naglagay si Roman ng mga larawan ng kanyang asawa at anak na babae, na inaalala ang mga panahong kasama niya sila. Nagsimula rin siyang mangolekta ng mga artikulo sa pahayagan tungkol sa pag-crash, sinusubukang malaman kung sino ang may pananagutan sa banggaan ng AX-112 at DH-616 na eroplano. Sa puntong iyon, hindi alam ni Roman na ang isang air traffic controller ay nagkamali na humantong sa pag-crash. Samantala, nagpasya si Jacob, na nahihirapan sa kanyang pagkakasala, na magpatingin sa isang psychiatrist. Sinabi niya sa psychiatrist na siya ay na-trauma pa rin at hindi maiwasang isipin ang tungkol sa pag-crash. Iminungkahi ng psychiatrist na subukan ni Jacob na makipag-ugnayan sa mga tao ng higit pa upang matulungan siyang gumaling mula sa kanyang trauma. Gayunpaman, tumanggi si Jacob dahil natatakot siya na baka makilala siya ng mga tao bilang ang taong responsable sa pag-crash ng AX-112 at DH-616. Sa halip, humingi si Jacob ng pampakalma upang matulungan siyang makatulog ng mas mahimbing at makalimutan ang kanyang pagkakasala, kahit saglit lang. Makalipas ang isang taon, nagtipon si Roman at ang mga pamilya ng mga biktima sa crash site para alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay sa isang taon na anibersaryo ng trahedya.
Samantala, lumipat si Jacob sa isang bagong bayan at pinalitan ang kanyang pangalan ng Pat Dilbert. Nagbitiw siya sa kanyang trabaho bilang air traffic controller at nagsimulang magtrabaho sa isang travel agency. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Jacob na kalimutan ang pagbagsak upang siya ay mamuhay ng mas tahimik at mas mapayapa. Isang gabi, nakipagkita si Roman kay Tessa at hiniling sa kanya na tulungan siyang mahanap si Jacob, na pinaniniwalaan niyang responsable sa pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nagsimulang hanapin ni Tessa ang bagong pagkakakilanlan ni Jacob. Sa kalaunan ay natuklasan niya kung nasaan si Jacob at nakita niya ito sa isang kafe. Doon, nalaman niya na nagsulat si Jacob ng isang libro na malapit nang may publish. Iminungkahi ni Tessa na humingi ng tawad si Jacob sa mga pamilya ng mga biktima sa kanyang book launch. Gayunpaman, nagalit si Jacob at tumanggi sa ideya. Sinabi niya kay Tessa na gusto lang niyang kalimutan ang masakit na pangyayari at ginugon niya ang nakaraang taon sa muling pagbuo ng kanyang buhay. Ayaw niyang ilabas ang nakaraan at sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang araw, muling nakipagkita si Roman kay Tessa sa isang restaurant para magtanong tungkol sa paghahanap niya kay Jacob, na nawala pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Roman na natuklasan ni Tessa ang bagong pangalan at tirahan ni Jacob. Noong panahong iyon, pinilit ni Roman si Tessa na sabihin sa kanya ang address ni Jacob, ngunit tumanggi siya, nag-aalala na baka may gawin si Roman kay Jacob. Ipinangako ni Roman kay Tessa na hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang ingat at gusto lamang niyang hilingin kay Jacob na humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Matapos marinig ito, sa wakas ay sumuko na si Tessa at ibinigay ang bagong pangalan at address ni Jacob. Walang pag-aaksaya ng oras, dumiretso si Roman sa address na ibinigay sa kanya ni Tessa. Nagbook pa siya ng hotel malapit sa apartment ni Jacob para mabantayan niya itong maigi. Isang gabi, tuwang-tuwa si Jacob nang dumalaw sina Christina at Samuel sa kanyang apartment. Sila ay nanirahan ng hiwalay sa kanya, at ang pagkikita nila ay nagpasaya kay Jacob ng husto. Magdamag silang nag-uusap, at hiniling ni Jacob kina Christina at Samuel na bumalik sa kanya ngayong bumuti na siya. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Christina, dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, habang nakikipag-usap si Jacob sa kanyang asawa at anak, may kumatok sa pinto. Nagulat siya, si Roman pala iyon. Ipinakita ni Roman ang larawan ni Olena at Nadia, na nagpapaalala kay Jacob sa mga biktima ng pag-crash ng eroplano noong nakaraang taon. Si Jacob, na napagtanto na si Roman ay isang miyembro ng pamilya ng mga biktima ng pag-crash, ay nadismaya at sinabihan si Roman na umalis. Nang mahulog ang larawan ng pamilya ni Roman, tahimik na nakatayo doon si Roman, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Ngunit sa sandaling iyon, nawala ng kontrol si Roman at sinaksak si Jacob sa tiyan at sa leeg. Si Christina at Samuel ay napahiyaw sa takot habang pinagmamasdan si Jacob na mamatay sa harapan nila. Bilang resulta, si Roman ay sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan dahil sa pagpatay kay Jacob. Pagkaraan ng 10 taon, maagang pinalaya si Roman mula sa bilangguan. Nang lumaya na siya, ang tanging nasa isip ni Roman ay ang bisitahin ang puntod ni Olena at Nadia. Sa sementeryo, nakita ni Roman ang isang binata na si Samuel, na ngayon ay binata na. Habang nag-uusap sila, biglang tinutukan ni Samuel ng baril ang ulo ni Roman, na nagsasabing gusto niyang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama, gaya ng pagpatay sa kanya ni Roman. Napagtanto na si Samuel ay anak ni Jacob, humingi ng paumanhin si Roman sa kanyang ginawa at sinabihan si Samuel na gawin kung ano ang nararamdaman niya na dapat niyang gawin. Nang marinig ang paghingi ng tawad ni Roman, naantig si Samuel at nagbago ang isip. Sinabihan niya si Roman na umalis. Sa huling eksena, lumayo si Roman kay Samuel, alam niyang kakailanganin niyang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na puno ng panghihinayang sa mga pagkakamaling nagawa niya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.